Nagbabalik po ako ng hirit mga kapuso, unang Lunes ng Pebrero pero marami-rami agad tayong isyong tututukan. At una nga dyan, ngayong araw po tatalakayin na sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dalawa po yan. Susuriin niya ng House Committee on Justice para matukoy kung gugulong ito. Yan, at iba pang mainit na usapin ang hihimayin natin sa Issue ng Bayan. At ngayong umaga po, makakasama natin House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative, Edgar Erice. Kong Egay, good morning. Welcome. Good morning, Ivan. Opo. Kong, ngayong araw, unang hearing ng dalawang impeachment complaints laban kay PBBM. Una yung kay Attorney Andre De Jesus, na tinawag nyo ng basura. At yung inihain ng Makabayan Black. Before I ask you to walk us through the process today, kung anong mangyayari, please share with us your thoughts on the grounds used for the impeachment complaints. Well, I think yung kay Attorney De Jesus, hindi masyadong pinag-isipan. Ang basis niya, mga news articles. Tapos sinabi niya yung dun sa kanyang addict complaint. Allegation, yes. Hindi niya naman kinausap ang witness niya raw, si Senator Amy, hindi niya naman kinausap. So, tingin ko, wala talaga ito. Ito naman sa Makabayan Black. Ang basis ito mainly yung sa budget Yes. And yung kickback, yan. Tingin ko yung as far as betrayal of public trust, yun ang dapat tutukan, tingnan mabuti. At siguro dapat, kasi ang main purpose ng hindi naman to criminal complaint Ito ay, ang purpose nito, yung impeachable officers magkaroon ng accountability. So mahalaga dito na makapagpaliwanag ang Pangulo patungkol dun sa issue. Sa akin naman, isa lang Bakit noong 2023, 2024, 2025, sinalaula yung budget niya? Bakit hindi siya kumibo? Pinabayaan niya yung Kongreso, hindi kumibo yung kabinete niya. So, parang may kapabayaan. At matinding kapabayaan dahil nalugi ang gobyerno, na-delay yung mga foreign assisted projects, tapos na-release yung mga pondo sa mga maanumalyang. Yes. Therefore, you agree, may basis, at least, yung Makabayan Black complaint. Pero kailangan magpaliwanag ang Pangulo. Okay. Sinabi nyo sa isang interview, you will actively participate at makakaasa yung taong bayan ng patas at impartial na participation dahil ika nyo nga, liberal kayo. Yes. You are neither pro-Marcos or pro-VP Duterte. Yes. Para ako sa accountability, para ako sa transparency, at batay dun sa mga advokasya With that, Kong, ng reforma. Ano bang tututukan ninyo kung sakaling ang gugulong na ito? Well, yung sa budget. Yun naman. Kasi ito yung pinakamalaking korupsyon na nangyari sa national budget at sa infrastructure. At dapat humihingi ng kasagutan ng mga tao. Yung ICI naman, walang nangyari. Yung maski yung Blue Ribbon Committee, hindi mo alam kung saan talaga ang direksyon nito. Correct. So dapat, kasi iniiwasan marami, mga kabinete, iniiwasan pagka lumalapit na sa Malacanang yung issue ng corruption, natitigil na. And therefore, once and for all, ang presidente na mismo magpaliwanag. Ganun po ba ang posisyon ninyo? Dapat ang presidente magpaliwanag. Okay. Madalas pag-usapan yung impeachment Kong na para bang judicial process. May reklamo, may inirereklamo, akusado, may paglilitis, may presentation of evidence. Pero pakipaliwanag nga sa mga manonood natin, kay Mang Cardo na nasa pila ng TODA ngayon, o kay Aling Lita na nagluluto malamang sa mga oras ito. Ano ho ba yung sinasabi na impeachment is a numbers game and is more of a political process than a legal process? Yes, it's political kasi kung makakakuha ng 1/3 votes from mga politiko sa Kongreso, magkakaroon na ng trial sa Senado. So, hindi mahalaga yung determination ng substance, form and substance, nasa talaga yan, nasa committee level at kailangan aprubahan ng mga miyembro ng Kongreso. Pero ngayon, hindi kailangan ng majority, 1/3 lang. Okay. So ang aking prediction, hindi makakakuha ng 1/3 yung impeachment complaint against the President. Ayun nga ako ang tatanong ko sana sa inyo. Given the current composition of the House, what are the chances na uusad itong reklamong ito ay laban sa Pangulo? Siguro,
diretso na natin kung ang tanong ng mga kababayan natin, di ba naglolokohan na lang tayo dito? Hindi, talagang gano'n. Yun ang proseso ng impeachment. Talagang ang magde-decide yung mga political leaders. Kaya nga ito ay isang proseso na politikal. Di ba? Although, kinakailangan sumunod tayo dun sa tinatadhada ng mga procedures. Right. Tulad ng sa Supreme Court. Kaya nga, ang prediction ko, may supermajority. So, hindi makakakuha na. Ito ho, solid pa rin behind the president. sa Hindi tingin naman ninyo. siguro lahat, pero But he has enough. He has enough numbers. 2027, 2028 budget pa. Alam mo naman, ngayon ang pinakamalalaking pondo sa bawat distrito, maasa na hindi naman masama yun dahil yun naman ay para sa mga mamamayan ng kanilang distrito. Dumako tayo ngayon, Kong, sa proseso. Please walk us through sa magiging proseso nito mga hearing. Magsisimula ito as expected sa consolidation ng dalawang reklamo? Well, yan yung pag-uusapan kung i-consolidate o hindi. Pero ako, sa tingin ko, dapat isa-isahin. Okay. Para mas maliwanag, tapusin muna yung naunang complaint ni Attorney De Jesus na sa tingin ko madali namang madidesisyonan na wala talagang substance. Okay. At pagkatapos, mas komplikado, mas mahaba, 45 pages yung sa Makabayan Block at sinasabi nila na meron silang mga ebidensya. So, yun na, siguro ito na yung ihuli. May nakikita kayong timeline, Kong? O target na timeline kung kailan dapat matapos yung pagdinig at magkaroon ng desisyon? Kung uusad ba o ililibig na itong mga reklamo? Well, depende talaga yan sa majority members of the committee kung tatapusin kagad. Ang importante naman sa akin, para magkaroon talaga ng due process, ma-inform, makasagot yung mga akusado at mabigyan ng kopya ng sagot ang lahat ng mga miyembro para sa ganun ay magkaroon ng semblance na pinag-aralan ng bawat miyembro yung mga akusasyon. Dito pa rin sa impeachment, Kong, in-affirm ng Supreme Court yung una nilang desisyon na unconstitutional yung impeachment laban kay VP Sara. What are your thoughts on the decision? May mga pumupuna po legal scholars and your colleagues na ito raw po yung nagkaroon ng judicial overreach. Wala. Sa tingin ko, wala. Dapat irespeto namin dahil talaga naman ang final arbiter sa interpretation ng mga probisyon ng Constitution ay ang Korte Suprema. At napakasimple na sundin yung kanilang gustong mangyari. You think? Kasi sinasabi naman ho ni Senate President Soto, for example, parang ginawa na ng Supreme Court na imposible na mag-impeach. Hindi ako naniniwala. Ang dali 10 araw, 10 days, calendar days, na pag may nag-file, after 10 calendar days, bigay ng Secretary General, ministerial yung kanyang duty, ibigay sa Speaker, after 3 days, dapat ma-refer sa Committee on Justice. Anong ginawa? Ang may mali talaga, yung 19th Congress. December 2, may nag-file. Hindi nila binigay sa Speaker. December 4, may nag-file. Hindi nila binigay sa Speaker. December 19, may nag-file. Hindi nila binigay sa Speaker. Pinatagal nila, February. So sa tingin ninyo, February 5, may fourth impeachment complaint. Yun ang binigay nila. so fault ng Tapos Kamara to sa in-archive tingin nila ninyo? yung tatlo. Talagang may manipulation, tingin ko. May manipulation. Kung usap-usapan din, nakatanggap kami ng media advisory na may maghahain din ng impeachment complaint laban kay VP Sara today, February 2. May alam na ho ba kayo dito? And what are your thoughts on this? May nabasa ako na sinasabi nga nila na iba yung timeline dahil dito sa motion for reconsideration na ipinahal sa Supreme Court. Hindi ko pa napag-aralan pero sabi ko February 6 kasi yung unang unang sinabi ng Korte Suprema. So wala naman sigurong tingin kong whether it's February 2 or February 6 pareho pa rin yun. It will be received by the committee by the Secretary and it will be referred to the Office of the Speaker. Ganun pa rin ba ang posisyon nyo ko? Una nyo nang sinabi, hindi kayo pipirma sa impeachment against the Vice President. Is that still your Hindi position? ako mag-i-endorse. Hindi kayo mag-i-endorse, on both. okay. Pero yung pagsang-ayon ko doon sa impeachment will depend on the evidences that will be presented by the complainants. Alright. Kung sa tingin ninyo, the President will not go to trial dahil he still has the numbers, ano naman hong tingin ninyo sa sitwasyon kay VP Sara? Sa tingin ko may posibilidad pa rin dahil maraming kaalyado, hindi lang ang Presidente, pati si Speaker Martin Romualdez.
Maraming may utang na loob kay Speaker Romualdez. Kaya Sa posibleng umusad itong kay posibleng umusad dito. VP Sara. Ito mga impeachment ng Pangulo and in all likelihood nga, impeachment din ng Vice. Ito will tie up the House, definitely. Marami hong oras ang magugugol sa mga prosesong ito. In the meantime, ano ho ba yung mga nasasakripisyo? Are there, sa tingin niyo as legislator, more pressing, more necessary pieces of legislation na dapat tutukan natin? Hindi, dapat talagang mahalaga kasi yung accountability ngayon kasi nakasalalay sa tiwala ng mamamayan at ng mga investors yung ekonomiya natin. Nakita naman natin yung projection natin ng GDP for 2025 is about 5.7%, ngayon 4.4. Aha. At sa tingin ko dahil walang public spending itong first quarter, kahit ano pang gawin namin mga batas diyan sa Kongreso ngayon, hindi ako maniniwala na makaaabot ng 3% yung GDP natin ng first quarter. So kinakailangan talaga maliwanagan ng mga mamamayan. Ano ba ang yung kailangan maliwanagan yung accountability ng pinakamataas nating mga opisyal. Pero ngayon nililito eh. Iba-iba, meron pang tsa-tsa. Ito nga, yun yung susunod ko itatanong sa inyo kung yung mungkahi ni Senate President Soto na charter change in reaction to the Supreme Court decision na yun nga, ang tingin niya, parang binago yata ng Supreme Court yung rules on impeachment and we need charter change para i-rewrite ito. Alam mo, Ivan, maraming kailangan baguhin sa konstitusyon. Naniniwala ako. Pero itong kanyang reason dahil dito sa Supreme Court decision, it's quite ridiculous and suspicious. Alam mo, kung babaguhin natin ang konstitusyon ngayon, through CONCON, wala nang panahon. Okay. Maggagawa kami ng batas, mag-i-elect ng mga representatives, tapos may plebisito pa. Wala na Yung panahon. other modes, baka Yung naman pwede. CONAS, Oh. nako, yan nga yung pinipilit na walang tiwala ang mga mamamayan. Kami ang magbabago ng konstitusyon. I-extend namin aalisin namin yung term limit para makinabang kami. So, self-serving. Okay. It smacks of vested interest. Saka walang tiwala yung mga mamamayan. Baka sabihin, nako, yung Kongreso, yung mga buhaya, magcha-cha-cha. Ginamit mo na rin yung terminong buhaya. Oo, kasi yun naman ang sa buong bansa, pag sinabi mong congressman, ako minsan, nagpunta ako sa Patay, pinakilala ako nung isang kaibigan ko, ito si Congressman Erice, hindi to corrupt, hindi to buhaya. So, ang tingin sa amin, ng mga buhaya kami. Tapos magcha-cha-cha. Di sasabihin ng mga tao, yung mga buhaya, magcha-cha-cha. Nako. Walang tiwala. Gong, anyway, maraming salamat for for your time. Ang ilang beses nyo binanggit ngayon yung accountability that you stand for accountability. Sa isang banda, ang impeachment po paraan para to hold our elected officials accountable. Sa isang banda, ayun nga po, maraming ibang mga kailangan tutukan ang ating bansa, ekonomiya, numero 1. Pero ito nga po, kailangan nating bantayan ang magiging aksyon ng ating mga halal na opisyal ukol po dito sa impeachment na ito dahil nakasalalay po dito ang kinabukasan ng ating bayan at tayo ang makikinabang o mapeperwisyo depende sa magiging kalalabasan ng prosesong ito. Mga kapuso, kasali po kayo sa talakayan. Patuloy natin tututukan ang mga isyu ng bayan. Magbabalik po ang unang hirit. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.